Unawain ang mga nakikita, naririnig at nararanasan upang katulong sa pagpapaunlad ng kanyang kapasidad sa pakikisalamuha sa daigdig ng kanyang kinagisnan. Sa isa sa mga dapat na unawain ng isang tao ay yung kanyang layunin o kung bakit siya umiiral, no? Kung bakit siya nabubuhay sa mundong ito. So yun yung patuloy na hinahanap ng tao no? Habang siya ay lumalaki, habang siya ay tumatanda, no? Patuloy niyang hinahanap ang kanyang layunin sa mundong ito. So bakit ba siya binigyan ng buhay? At bakit patuloy na nabubuhay sa kabila ng maraming pagsubok at paghihirap? So bakit kahit na maraming pagsubok at paghihirap, ay marami pa rin tao ang may pagnanais na mabuhay, kumbaga ay libaling humarap sa maraming pagsubok at paghihirap basta mabuhay lamang. So bakit kaya maraming tao ang may ganoon yung kanilang pagkakaintindi o kaya kailangan naranasan upang makatulong sa pag-unlad ng kanyang kapasidad sa pakikisalamuha. Kailangan alam ng tao lipunan o kaya alam din ng tao ang nangyayari sa kanyang bansa. Isa yan sa dapat na unawain ng tao. Kaya mahalaga ang pag-unawa kasi ito ay hindi natin basta-basta lamang malalaman. Okay? Paano na ang tao kung wala siyang pangunawa? Kung di niyan naunawaan ang mga sinasabi ng kanyang kapwa, paano kung ang mga nababasa ay di naunawaan? May paglago kaya sa pag-unlad na magaganap? So sabi dito ay paano kung hindi nakakaunawa yung tao, ay hindi nakakaintindi ang tao. Hindi niya naunawaan yung sinasabi ng kanyang kapwa. Kahit ano yung sabihin ng kapwa ay hindi ko. Kasi pakituloy mo pala. Paano na kung di nagkakaunawaan ang mga guro at mag-aaral sa kanilang mga tinatalakay na aralin? Magiging imposible kundi man ay magiging napakahirap ang pagtuturuan. So dito naman ay paano kung halimbawa ay nagtuturo ako at magiging imposible kundi man ay magiging napakahirap na ang pagtuturuan. Kung hindi nagkakaunawaan ang guro at mag-aaral. Sa tahanan, kailangan din ang pag-unawa ng mga magulang sa kanilang mga anak at gayon din ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kung walang pag-uunawaan magaganap sa pagitan ng mga ito, di magiging posible ang magandang relasyon ng mga anak. Sa makatuwid, masasabing napakahalagang aspekto ng buhay ang kakayahang makaunawa at maunawaan. So dito na kailangan din na maunawaan ng magulang ang kanilang mga anak. So halimbawa kung pasaway yung mga anak, so syempre itindihin sila ng kanilang mga magulang. Syempre baka yan talagang meron silang mga gusto na hindi nila naintindihan na mali pala. So kailangan hindi lang magulang ay kailangan ay patuloy na itinuturo sa kanya ay hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon sa kanya. So baka naman isipin ng bata na gusto lang siyang saktan ng kanyang mga magulang. Kasi nga hindi naman ipinaliwanag kung bakit siya pinalo. Hindi naman sinabi kung bakit ba nawaan. So kailangan natin ipaliwanag o ipaintindi yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. So kailangan ng mga anak ang pagtuturo o gabay mula sa mga magulang. So sabi daw ni Cindy Landau ng Webster, Illustrated Contemporary Dictionary, ito daw ay mula sa salitang comprehend na sabihin ay kakayahang makakuha ng mensahe. Sabihin, mula doon sa mga salita, ang kinukuha natin ay mensahe. Ang kinukuha natin ay mensahe. So, kaya sabihin ito ay ang comprehension daw, ito ang kakayahang makakuha ng kaalaman.
So mula doon sa isang talata na ating narinig, na ating nabasa, kailangan makuha natin yung mensahe na nandoon sa talatang iyon. So yun yung, so pagka gano'n, no, nagagawa natin yung, o kaya meron tayong tinataglay na comprehension o Ang pagkaunawa o komprehensyon ay isang kakayahan sa pagkuha ng mensahe sa akdang binabasa. Lorenzo Carmelita et al. Sinasabi naman ni Person 1987 na ang komprehensyon o pag-unawa ay proseso ng pag-uugnay ng mga kaalaman sa paksa at kaalaman sa pagkakabuo. Ayan. So, lulunod dito ang ayon kina Lorenzo Carmelita et al. Sabihin, meron pang iba pang mga bayakda o kaya author. Ito daw ay isang kakayahan sa pagkuha ng mensahe sa akdang binabasa. So, katulad din kay Webster. So, katulad din sinabi ni Webster. Ito yung pagkuha ng mensahe doon sa binabasa. No? Tapos, kay Pearson naman, ito ay proseso ng pag-uugnay ng mga kaalaman sa paksa at kaalaman sa pagkakabuo. Sabihin, kumukuha tayo ng impormasyon. At yung impormasyon na yun, inilalagay natin sa ating isipan. So, pinagsasama-sama mula doon sa ating nakita, pinagsasama-sama natin yung impormasyon na nating Iba't ibang kasanayan sa pag-unawa o komprehensyon. Una, pagkuha ng pangunahin at tiyak na detalye. Higit na madaling maunawaan ng isang aklat o akda na binabasa kung susuriin muna ang panimula at ang saliga ng paksa, at ito'y magagawa lamang ng may kakayahang umunawa sa binabasa. Ang isang taong palabasa ay nagkakaroon ng kasanayan sa pangunawa, at sapagkat naunawaan niya ang kaniyang binabasa, madali niyang nakukuha ang pangunahing detalye ng binabasa, at gayon din ang mga kaugnay na detalye. Ayan. So, ano daw ang ating kinukuha? Pangunahin at tiyak na detalye. Pag sinabi natin pangunahin, yun yung pinakamahalaga. So, halimbawa, kung nagbasa tayo ng isang artikulo o isang balita o ng isang pahina na naglalaman ng mga impormasyon, syempre, hindi naman natin matatandaan lahat yun. Diba? Hindi naman bawat salita hindi naman natin matatandaan ang bawat salita. Kundi, ang kukunin lang natin, ano ba yung pinakamahalagang detalye? Yung pinakamahalagang sa pag-unawa at sapagkat naunawaan ang kanyang binasa, ay madali niyang makuha ang pangunahing detalye. Yan. Sabihin, kapag ang tao ay malabasa, mas madali niya nakukuha yung impormasyon. Yan. Kesa doon sa minsan lang na magbasa. So, parang hindi niya masyadong Paghihinuha o pagbuo ng sariling palagay. Nakakabuo ng sariling hinuha o palagay ang isang bumabasa kapag nauunawaan niya ang binabasa. Mula sa binabasang teksto at sa nauunawaang pahiwatig ng manunulat ay makakabuo ng sariling hinuha palagay ang isang mambabasa o tagapakinig. Ayan. So, sabi lang dito ay paghihinuha. Ano yung paghihinuha? Gulay-gulay. Ay. Hinuha. Ibigay ng palagay. Palagay. Sabihin, parang hindi mo pa tiyak, hindi mo pa, wala ka pang masyadong impormasyon, pero nagbibigay ka lang ng parang puro-puro. Yan. Hypothesis. Tapos, pagbuo ng sariling palagay. Sabihin, pag sinabing pag-inuha, wala pa itong basihan. Sabihin, parang, ano pa lang, sabihin, mula sa binasang teksto at sa naunawaang pahiwatig ng manunulat, ay nakabubuo ng sariling hinuha o palagay. Sabihin, may kakayahan ang bakit kailangan ng paghihinuha o pagbuo ng sariling palagay. Kasi, kapag tayo nagbabasa, kailangan meron din tayong kakayahan na mag-isip o magbuo ng sarili nating kaisipan. Yan. So, hindi tayo Pangatlo, pagkilatis
ng katotohanan. Sa sandaling maunawaan ang binabasang teksto, kung naglilimi ang mambabasa o isang nakikinig kung makatotohanan o hindi ang isinasaad nito. Sa gayon, nagkakaroon ng kasanayang kumilatis ng katotohanan ng isang mambabasa o tagapakinig dahil sa kakayahan niyang umunawa. Ayan, no? So ngayon ay ngayon, kapag tayo ay nagbabasa, kailangan sa pag-unawa o comprehension, kailangan natin isipin kung tama ba o mali yung ating binabasa. Ayan. So hindi lang tayo basta umaasa, yun din yung sabi ko kanina, hindi lang tayo basta umaasa sa mga sa sinasabi sa atin. Kailangan maging critical din tayo sa ating binabasa. Kung tama ba ito o hindi. So, kung meron pagkakataon na mapatingnan niya kung sabihin, kahit na meron kasi diba merong mga iba na ang ginagawa nila ay pwedeng may mga gumagamit ng katotohanan para magsabi ng kamalian. So gumagamit sila ng katotohanan para manloko ng ibang tao. So ano yung halimbawa nito? Maaaring halimbawa kung merong isang tao na Pagtukoy sa layunin ng teksto. May layunin ang bawat nasusulat na teksto, maging ito'y sanaysay, talumpati, kwento, nobela, dula at iba pa. Madaling matukoy ng isang mambabasa ang layunin ito kung may kakayahan siyang umunawa ng binabasa. Ayan. So ngayon ay kailangan na daw nating tukuyin. So tayo ang magtutukoy nito. Hindi ito, halimbawa, kung meron tayong sinabi na meron tayong binasang kwento, so syempre hindi naman sasabihin ng manunulat na sinulat ko itong kwento ito dahil ganyan. So hindi naman palaging gano'n ang nakalagay. So maaaring may ibang author na magsabi nun, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay may gano'n. So kung gano'n ay tayo ang umunawa kung ano ba yung layunin ng manunulat kung bakit niya isinulat ang halimbawa kwento o nobela na iyon. Sabihin, kapag nalalaman natin ang estilo na kanilang pagsusulat, sabihin, maaaring marahas yung kanyang paraan ng pagsusulat, kaya malumana yung kanyang paraan ng pagsusulat, kaya naman ang manunulat na ito ay palaging nagsusulat patungkol sa kahalagahan ng pamilya. So malaman mo na maaaring kapag nakabasa ka ng kanyang halimbawa ako ay manunulat na palaging ang mga isinusulat ko ay palaging patungkol sa pamilya. So halimbawa kung nagbasa kayo ng mga akda na isinulat ko, so meron kayo paunang impormasyon na maaaring yung isusulat ko ay patungkol sa pamilya kasi patungkol doon yung palaging ko isinusulat. So meron kayong ideya. Paglalahat o paglalagom. Ang pag-unawa ay nakalilinaw ng kakayahang magbuod o maglalagom ng tekstong binabasa. Ayan. So dito naman, pag-unawa, nakikinig sa kakayahang pag-buod. Sabihin, kung masyadong mahaba, so halimbawa ay nagbasa tayo ng isang pahina na impormasyon. So kailangan kapag sinabi natin ito sa iba, so hindi naman natin uulitin bawat salita doon sa pahina na yun. Kundi ipapaliwanag natin sa maikling pananalita. Maaaring bukod sa isang pahina, Pangpito, pagwawakas o pagbibigay ng sariling konklusyon. Mapapansin na ang mga makabagong kwento o nobela ay natatapos na nakabitin sa pananabik ang mga mamabasa. Di talaga tinatapos ng manunulat ang istorya dahil sa layunin nitong maging bahagi ng pagtatapos ng kwento ang mga mambabasa. Sa gayon, nalilinang ang
ang kakayahang magbigay ng sariling konklusyon ang mga mambabasa. Ayan. So kasama sa pag-unawa o komprehensyon at magbigay ng sarili nating konklusyon o magbigay ng sariling wakas. So kung halimbawa, nagbasa tayo ng kwento, tapos yung kwento ay nakakabitin o kaya hindi niya tinapos talaga hanggang sa huling-huli yung kwento, kumbaga, para merong maiwan sa atin na impormasyon at mapagana natin yung ating imahinasyon kung ano yung pwedeng mangyari sa hinaharap na base sa nangyari doon sa huling bahagi ng kwento. Yan. So kailangan meron tayo kasama sa pag-unawa, paghihinuha o pagbuo ng sariling palagay, tapos kasama din ang pagpilapis ng katotohanan, pagtukoy sa layunin ng teksto, pagsusuri sa mga pamamaraang ginamit ng author sa pagsulat, paglalahad o paglalago, at panghuli ay pagwawakas o pagbibigay ng sariling konklusyon. So meron bang tanong sa ating mga